Praise God. Alam niyo po ba, habang ginagawa ko po yung message, bagong taon na. Ito yung unang araw ng linggo 2024. Sino yung pagpasok ng bagong taon, ang daming blessings kayo natanggap? Sino naman dito yung pagpasok ng bagong taon, ang daming problema kayong tinanggap? Grabe, no? Akala natin mga blessings lang, no? Sabi ng Lord, ba't naman? Grabe, bagong taon, puro problema ang natatanggap ko. Pag December nga raw, hindi natin maiwasan, ang daming kainan, di ba? Kaya pagdating ng January, ang daming nagkakasakit. Paano? Ang dami natin kinain na bawal. Pagdating ng January, ang daming nagkakasakit. Ang mortality rate nga raw ng mga ina-atake at namamatay January. Kaya nga, bakit? Kasi siyempre, cause yan, nung nangyari na mga handaan, mga kinain natin ng December. Kaya nga, ingat po talaga tayo. Alagaan po natin ang ating kalusugan. So maraming mga tao naman, pagpasok ng bagong taon, eto na. Hinaharap natin yung mga problema na naman sa pamilya. Di ba? Instead na maayos yung relationship, parang lalo yata pabigat. Marami kang na-encounter. Last December po ay umatin po kami ng reunion sa aming province, sa Dipolog City, sa Mindanao. Merong hindi rin maayos na problema kami sa pamilya. Pagdating doon, bago pa lang kami dumating doon, may problema na. Sa group chat, parang nagkakasagutan. So pagdating doon, nakaano na yung mindset ko na kailangan magkaroon ng pagpapatawad, paghingi ng tawad, kausapin mo yung tao, magayos kayo, okay na. Actually, ako pa nga lumapit doon sa tao eh. Sabi ko, halika rito, pamangking ko, halika rito, mag-usap tayo. Ano ba yung nangyari? Ano ba yung mga pinag-uusapan natin doon? Ba't nagkaganyan? Tapos nagkapatawaran kami, okay na. Maya-maya, biglang may sinabi sa akin, hindi maganda. Diba? Kayo kasi, tito, pilosopo kayo eh. Teka muna, ba't naman naging pilosopo na naman ako? Ano naman yung binabanggit mo? Sabi ko, parang, alam mo yon, instead na magkaroon kayo ng patawaran, magkaroon kayo ng pagkakaunawaan, may pinpoint ka pa. Para bang, kung sino may kasalanan, ikaw kasi may kasalanan eh. Kaya tayo nagkaganito eh. Instead na magpakumbaba, magpatawaran, maging maayos ang lahat. Amen. Pagkatapos ng December, pasok ng New Year, eto, puro utang. Abay, siyempre, naging busy tayo sa lahat ng mga ginagawa natin ng December. Ang daming mga gastusin, ang daming mga pinag-aasikaso. Pagdating ng January, eto na. Buy now, cry later. Di ba? Yung mga inasikaso mo, eto ngayon, ano ka na. Meron ka nang hinaharap na naman na problema. Kasi nga, ginagawa natin, yung nagiging tradisyon natin, wala namang masama. Kung okay naman sana, kaso talagang apaw eh. Alam mo yun, gumagawa ka ng way. Apaw na apaw. So pagdating ng January, bagsak na. Kaya nga alam mo, yung pasok ng taon sa'yo, instead na maayos, instead na maganda, marami kang pinagdaraanan. Tapos, ang unang-unang mo sisisihin, si Lord. Lord, bakit? Ano nangyari? Mga kapatid, yung pangako ng Panginoon sa iyong mangyayari. Amen. Naniniwala po ba kayo? Yung salita ng Diyos na binabasa natin sa Bible, totoo yan. Bakit hindi nagiging totoo sa buhay natin? Kasi kulang tayo sa pananampalataya. Tanggapin man natin o hindi, kulang ka sa pananampalataya. Amen? Umpisa pa lang matindi na no? Sabi Lord, ba't naman ganun? Naniniwala naman ako sa iyo Sige, tingnan po natin kung talagang nananampalataya tayo. Pero, maganda yung topic natin. Ang topic po natin is binubus yung pananampalataya natin para magpatuloy. Kaya lang, tingnan natin kung hanggang saan natin pinupush na maniwala at manampalataya sa Diyos. Tingnan po natin, maglakbay tayo. Umpisahan natin maglakbay sa lahat ng ating mga dinaraanan, maging bundok man ang iyong pinagdaraanan, tinikan man, batuhan man, tingnan natin kung paano ka mananampalataya sa Panginoon.
Pwede pong magsitayo tayong lahat at manalangin pong muli tayo. Ang topic po natin is all about leap of faith. Ano po ba ibig sabihin ng leap of faith? Alam mo kagabi, hindi ko alam yung portion lang yung narinig ko kay Pastor Jimmy na topic eh. Pero nung nakita ko na nai-post na yung topic niya nung Friday, soaking, about pananampalataya din, struggling for your faith. Sabi ko, puro pananampalataya pala talagang bukas ng taon na to ah. Sabi sa Hebrews chapter 11, verse 1, ang ganda ng picture eh, no? Pakiano nga uli natin yung picture. Pinano ko to kay Angelica, sabi ko, yan, approve na yan, okay na yan. Hindi lang may mga nakaakyat sa itaas eh. May nagtutulungan para makaakyat sa itaas. Focus tayo dun sa picture na yan. Hindi lang may mga taong nakaakyat sa itaas. May nagtutulungan tayo na hinihila yung mga tao, kapatiran, para makaakyat. Ang Pilipino daw, crab mentality. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng may crab mentality? Na naghihilahan. Kasi ang crab, gustong umakyat, kanya-kanya, natatapakan na niya yung mga kapwa niya crab, basta siya makaakyat lang. Crab mentality. Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. Kapatid, hindi ko kayo kilala lahat, pero kilala kayo ng Panginoon. Alam niya kung ano yung mga heart's desire niyo. Inaasahan niyo ba talaga yung mga panalangin niyo na mangyayari ng naaayon sa kanyang kalooban? At katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Mga bagay na hindi mo nakikita pero nananampalataya ka na darating ang panahon, mangyayari ang pinapagawa ng Lord sa iyo. Mangyayari yung magandang plano niya sa buhay mo. Leap of faith. Kapatid, sino mga nakatanggap ng calendar dito? Yung ating picture doon na tumalon siya sa kabila. Alam mo kung makikita mo yung picture na yon, pinapatunayan niya na kahit gaano kahirap talunin, tatalunin niya. Dahil may pinangahawakan siya eh. So doon natin malalaman kung ano ibig sabihin nun. Ipo, manalangin tayo. O Diyos, salamat Panginoon sa kabutihan niyo sa amin. Salamat Lord dahil sa aming kalagitnaan ay naririto kayo Lord God. Ang iyong kaluwalhatian Panginoon ay napupuspos ang lugar na ito. Lord, madaman ng bawat isa ang inyong presensya. I pray right now, Panginoon, sa bawat isa sa amin na narito ngayon na magkaroon kami ng bukas na puso't isipan, matanggap namin ang inyong mga salita. Mamuhay kami sa mga salita niyo na itinuturo sa amin. Mahirap man, Panginoon, pero meron kaming pinananampalatayanan. Nagtitiwala kami, yun ang pinangahawakan namin, ang inyong mga salita. Salamat po, Diyos. Dalangin ko, Panginoon, kahit gaano kahirap ang mga pagsubok na pinagdaraanan ng bawat isa, merong mga nararanasan. Still, Lord, yung pinangahawakan namin na salita niyo mangyayari sa buhay namin at sa buhay naming pamilya. Salamat po sa inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Sige po, pwede na po tayo magsiupong lahat. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po rito sa James chapter 2, verse 14 to 19. Okay. James chapter 2, verse 14 to 19. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya? Sino pa may pananampalataya sa Diyos dito? Sino naniniwalang merong Diyos na buhay? Praise God. Palakasan talaga tayo ng boses, no? Naniniwala ka ba na yung mga pagsubok na pinagdaraanan mo, kaya kanyang tulungan? Amen! E paano kung bigat ka na? Kung nandun ka na sa part na, ito yung gusto mong talunin, nandito ka na sa gilid, hindi ka matatakot? Hindi ka kakabahan? Kaya mong malagpasan? Amen?
palaisipan po sa atin, di ba? Kasi nag-iisip na iba eh. Lord, alam niyo kung ano pinagdaraanan ko. Alam niyo kung ano hirap ng sitwasyon na nararanasan ko. Pero sabi rito, ano mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa. Nagsasabi ka na ikaw ay nananampalataya pero nakikita ba sa buhay mo? Eto, Lord, ang dami na naman problema, ang dami na naman nararanasan, bagong taon na, gano'n na naman. Yung ibang daming New Year's resolution eh. Kahit maglagay ka ng maglagay, punuin mo yung notebook mo ng New Year's resolution, mayroong katapusan at may hangganan yan. Bakit? Kasi weak ang tao, ang hirap gawin kung ano yung mga gusto nating gawin. Sabi nga ni Pablo, gusto kong gawin pero hindi ko magawa. Di ba? Nahihirapan ko kung ano yung gusto kong gawin, siyang hindi ko nagagawa. Kung anong ayaw ko, yun ang nagagawa ko. Kasi talagang mahina ang tao, pero sa lakas na binibigay ng Lord sa atin, ma-overcome natin yan. Amen po ba? Kahit na anong klaseng gulayat pa yan, gaano klaseng kalaking problema, malalagpasan natin yan. May liligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Nagsasabi ka na nananampalataya ka pero hindi naman makita sa gawa mo. Kaya nga napupulaan ng mga Kristiyano eh. Nananampalataya sila, naniniwala daw sila, and yet hindi naman makita sa buhay nila. Pagdating sa bahay, nagkakagulo-gulo yung pamilya, nag-aaway-away, nagmumurahan, nagsisigawan. Sabi ng kapitbahay, yan yung mga born again, no? Uma-attend dyan, no? Di ba? Hindi naman siguro sa JCM, no? Baka sa ibang church, merong mga ganon. Huwag naman sana, di ba? Alam mo yun, next verse, sabi rito, halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Ito, gawain ng mga iba eh. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihit ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman nyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang may dudulot ito sa kanya? Sa kanya yon? Walang masamang manalangin sa kapatid Nangailangan, humingi ng tulong, alam mong meron talaga siyang pangangailangan. Meron ka naman pwedeng maibigay. Meron kang pwedeng maitulong, kapatid, ipapag-pray kita. So ano nangyari? Pinanalangin mo nga, and yet, wala yung gawa na tinulungan mo siya kahit kaya mo. Ako po, sinabi ko na sa inyo, alam na ng karamihan dito na talagang dumaan ako sa matinding problema pagdating sa pinansyal. Lubog ako sa utang, halos wala kaming pambili. Kumbaga, yung pambili namin sa pagkain namin sa pamilya namin, halos sapat lang. Pero dumating yung time na nangailangan yung pamilya ko. Meron akong, yung magulang ko nagkasakit, nasa ospital. Yung mga ibang kapatid ko nag-aambagan para sa paggastos doon sa ospital. Ako wala akong maibigay. Siguro naman sasabihin nyo, sigurado ang ginagawa ni pastor, manalangin. Yes, nanalangin ako. Pinapanalangin ko ang parents ko, ang mother ko nung nagkasakit, ang father ko nung nagkasakit. Pero alam mo ginagawa ko? Gumagawa ako ng mga bagay na pwede kong maitulong sa pamilya ko kahit walang pera. Nag-overnight ako para magbantay. Uma-absent ako sa opisina para magbantay. Wala kaming mailabas na pera eh. Pero yung presence ko, na nag-aalaga at nag-aasikaso sa may sakit sa amin, yun ang kaya kong ibigay. Anong magagawa ng pananampalataya ko na sasabihin ko, Pa, Ma, pinagaling ka na ni Lord, pinag-pray na kita. Uwi na ako Di ba? Meron kang magagawa eh. Sabi ko, okay lang na maging errand ako ng pamilya. David, bili ka rito. David, pumunta ka rito. David, asikasuhin mo ito. Kasi wala akong perang pambigay. Pero yun, may magagawa ako. Kapag may kapatid ka na nangangailangan, anong kaya mong ibigay? Panalangin? Walang problema. Ang dali nga manalangin eh. Pero sa gawa, nangangailangan yung tao eh. Presence mo. Hindi lamang manalangin. Kailangan yung advice mo sa kanya. Magpapakamatay na yung tao eh. Nakuha niya ibig sabihin? Gusto niyang magkaroon ng time na makipag-usap sa iyo. Pero
Kapatid, ipapag-pray na lang kita. Ang ano mo pa nga sa group chat, nakaganong pa yung kamay. Pero, yun lang. Hindi ko ginadjudge sa mga tao, ha. Baka ma-misinterpret niyo ako. Pero yung, alam mo, na meron kang kayang gawin, gawin mo. Ipakita mo yung totoong pananampalataya mo. Panghawakan natin yung nakalagay sa Bible na it's better to give than to receive. Mas masarap na ikaw ang nagbibigay. Mas masarap na ikaw ang tumutulong kaysa ikaw ang tinutulungan. Kapatid, ang sarap na maraming mga kapatiran na tumutulong sa atin. Pero mas masarap na ikaw ang tumutulong. Gusto mo ba na ikaw ang nasa banig ng karamdaman at pinapanalangin? Siyempre, ayaw mo. Mas gusto mo ikaw nananalangin at ikaw ang tumutulong sa mga taong nangangailangan. Yan ang pananampalataya. Amen! So, hindi lamang tayo dapat manampalataya sa salita, manampalataya tayo sa gawa. Bakit? Ano sabi sa 17? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Patay. Ano ba ibig sabihin ng patay? Kahit na anong gawin mo, patay na yan. Naimbalsa mo na yan. Ililibing na yan. So, yung sinasabi ng salita ng Panginoon, na kung wala kang gawa, useless yung pananampalataya mo. So, nananampalataya ka na may Diyos. Amen. Pero, buhay ba sa'yo na nananampalataya ka? Lord, nananampalataya ako. Sabi sa'yo ng Panginoon, anak, isuko mo yang pinapasuko ko sa'yo. Hindi ka maliligtas dyan, mapapahama ka. Lord, kailangan ba? Hindi ko kayang isuko eh. Saka na lang. Mahal ko sila pareho eh. May usawa ka na, meron ka pa iba eh, no? Mahal ko sila pareho eh. Grabe yung rason eh, no? Hindi ko kaya, Lord. Ay, may nangyayaring ganyan, ha? May nangyayaring ganyan. Uma-attend ng church. May kalaguyong iba. Pinapaalis na ng Panginoon, alam na ng tao, alam na ng nakakilala sa Diyos na hindi tama yan, pero hindi niya magawa. Akala ko ba nananampalataya ka? Ang hirap. Ipakita mo sa Panginoon sa gawa na nananampalataya ka sa Kanya. Amen. Kasi ang gusto ng Panginoon, maligtas ka. Bakit ba niya pinapagawa sa atin yan? Ba't niya inaayos yung buhay natin? Para sa atin yan. Sa ikabubuti natin, ayaw niya na ikaw ay mapahamak at mapunta sa impyerno. Patay ang pananampalataya mo kung hindi makita sa iyo na yan ay buhay. Kahit magsalita po kami na magsalita dito sa harapan, sa pulpito, na salita ng Diyos, maaaring maraming na-bless, pero alam ng Panginoon, pag nakatalikod kami, kung ginagawa namin yung mga mensahe na sinasabi namin dito sa harapan. Amen po ba? Mas matindi pa yung judgment na ibibigay sa amin kasi nagsasalita kami sa ibang tao, tinuturo namin, and yet, hindi pala buhay sa amin ang salita na binabahagi namin. Hirap, di ba? Kayo, tumatanggap ng salita ng Panginoon. Natututo ng salita ng Panginoon. Kami, sinasabi namin sa inyo, tapos pag nakatalikod kami, kung ano-ano mga ginagawa namin hindi kalooban ng Panginoon. Grabe. Grabe. Kaya nga, sabi nga, ano ba ang talagang pananampalataya meron tayo? Buhay ba sa atin to o patay na wala ng hininga? Verse 18, sabi rito, ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Kapatid, mas maganda na tahimik ka lang, hindi ka vocal na nagsasabi na, born again ako, Kristiyano ako, leader ako, pastor ako. And yet, hindi mo naman ginagawa ang salita ng Panginoon. Mas magandang nakikita sa iyo na ikaw ay nananampalataya sapagkat sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Amen! Ikaw pa yung nangunguna na tumulong sa kapwa mo nang hindi nakakaalam yung iba. Ang sabi sa Bible,
Yung ginawa ng kanang kamay, wag mo na ipaalam sa kaliwang kamay. Ano ibig sabihin? Wag mo na ipagmayabang na ikaw ay tumulong. Wag mo na ipagmayabang na marami kang binigay. Ay, nagbigay na ako dyan, ah. Eh, minsan, tayo eh. Ito napansin ko, ah. Willing kang tumulong, kaya lang depende sa taong tinutulungan mo. Amen! Nakakalungkot. Sa totoo lang, nakakalungkot. Baka hindi aware ang mga Kristiyano. Maraming hindi aware ng mga Kristiyano na tumutulong sila, depende sa taong tinutulungan nila. At kapag ito, narinig mo na merong pangangailangan, nabigyan ko na yan, ah. Uy, paulit-ulit naman yung ginagawa yan, ah. Bakit kaya ganun? Meron kang comment? Siguro kung ayaw mo magbigay, huwag ka na mag-comment. Kung ayaw mo tumulong, huwag ka na mag-comment. Kaysa nagko-comment ka ng iba. Eh may ano pa naman? Ano ba sabi? May pakpak ang balita, may tenga ang lupa. Totoo yan. Kahit hindi mo ipalam doon sa tao na involved, makakarating sa kanya yung kwento. O di ang sakit. Di ba? Eh paano kung ikaw yung pinag-uusapan at nangyari sa'yo? Ang sakit pag naranasan mo. Hindi, alam mo walang lihim na hindi nabubunyag eh. Yung pinag-uusapan dito, makakarating dito. Yung mga nasa gitna ang pinagdaanan. Sabay ganun eh, no? Hindi talaga, di ba? Mga kapatid, maging aware tayo na nakakapagsalita pala tayo ng mga bagay na masakit sa iba. Huwag ka nang mag-comment. Tumulong ka na lang kung gusto mong tumulong. Huwag kang tumulong, huwag ka nang magsalita. Kasi ako talaga meron akong inanuhan na, ano natin to? Teka muna, wala eh. Bakit natin na ano niya, meron pa tayong mga priority. Okay lang yun. Wala namang problema. Pero huwag ka lang mag-ano ng depende sa tao para mo tulungan. Huwag kang tumingin. No po yan. Yan ang sinasabi ng Panginoon eh. Huwag kang kikiling doon sa mga tao. Minsan nga natutulungan pa natin kung sino yung may maluwag-luwag eh. Nakakaluwag eh. Pero talagang totoong naghihirap, hindi mo siya natutulungan. Marami kang comment doon. Paulit-ulit yan eh. Lagi na lang siya eh. Eh bakit parang inaano na tayo ah? Parang niloloko na tayo ah. Ang Diyos ang niloko niya, hindi tayo. Pag ikaw tumulong, hayaan mo na, tulong mo yun eh. Binigay mo yan eh, based sa pananampalataya mo. Bahala ang Diyos sa iyo. Amen po ba? Sabi sa susunod na verse 19, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa. Sino sumasampalataya dito? Sino sumasampalataya dito na may gawa? Praise God. Hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin. Wow, grabe, no? So, ibig sabihin, pati si Satanas, pati mga demonyo, sumasampalataya din. Tingnan niyo yung mga sa katabi niyo. Tingnan niyo ang katabi niyo. Wala naman demonyo dyan. Ha? Lahat tayo dito naniniwala sa Panginoon. Nananampalataya. Pastor, tingin ko parang may may kakaiba sa buhok niya tumatayo. Hindi naman. Wag naman. Diba? Sa ibang church, baka meron. Wala dito sa JCM. Sabi rito, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Ibig sabihin, naniniwala sila na mayroong Diyos na buhay. Kaya nga takot na takot sila eh. Dahil darating na yung panahon nila. Na ilalagay sila doon talaga kung saan sila nararapat. Sa impyerno, na ang apoy ay hindi mamatay-matay at talagang ang paghihirap ay walang katapusan. Alam nila ang kahantungan nila. Alam ni Satanas ang kahantungan nila. Gusto niyang magsama. Sabihin mo sa katabi mo, sasama ka ba kay Satanas? Huwag ka sumama ha. Magtiwala ka sa Panginoon ng may kasamang gawa. Amen. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga takot na takot si Satanas eh. Takot na takot sila. Talagang gagawa sila ng paraan para tayo pahirapan. Bibigyan at bibigyan tayo ng problema para ka mapalayo sa relasyon mo sa Panginoon. Sabi po rito,
2 Corinthians chapter 5, verse 7. 2 Corinthians 5:7. Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Kapatid, kilala niyo si Doubtful Thomas, isa sa mga disciples ni Jesus Christ. Nung namatay si Jesus, sinabi na actually ni Jesus na siya ay mamamatay at muling mabubuhay. Pero si Doubtful Thomas, nagpakita na si Jesus after na nabuhay na siya sa mga ibang disciples. Pero si Thomas, hindi naniniwala. Sabi niya, maniniwala lang ako pag nakita ko na ang mga kamay ni Jesus, yung sugat niya, pati yung sugat niya rito sa tagiliran, makita ko at mahipo. Maniniwala ako. So ano nangyari? Nagpakita si Jesus sa kanya. At ang sabi niya, Panginoon. At ang sabi ni Jesus sa kanya, mas mapalad yung mga taong naniniwala ng hindi nakikita kaysa sa mga taong naniniwala dahil nakita niya. Katulad ng binasa natin sa Hebrews chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay mga bagay na hindi mo nakikita pero naniniwala ka na mangyayari sa buhay mo. Amen! So ibig sabihin, hindi ka naniniwala dahil nasa iyo na. Naniniwala ka na mangyayaring ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Hindi yung to see is to believe. Maniniwala ka lang dahil nandiyan na. Kaya nga ang prayer, alam mo, ang daming nagtatampo sa Diyos. Lord naman, ang tagal ko na pinagpipray, ba't hindi pa mangyari sa akin? Panginoon, ba't hindi mo pa binibigay? Kasi nga, gusto mo makita na yung prayer mo, nandiyan na. Number 1, mainipin ang mga tao. Gusto nandiyan na kagad. Para ka lang nag-wish kay Genie, no? O, himasin mo yung lampara, lalabas si Genie, sasabihin niya, mag-wish ka. At ibibigay sa iyo yun. Hindi Genie si God. Kaya nga kapag nanalangin tayo, merong tinatawag na manalangin ka, darating agad sa iyo yung panalangin. Meron naman na hindi mo matatanggap. Bakit? Baka makasama sa iyo. At meron namang, wait lang. Hintay ka lang. Hantayin mo yung right time, yung right place, kung kailan at saan, paano ko ibibigay sa iyo. Maghintay ka. Ay doon tayo sa maghintay nahihirapan eh. Hindi tayo makapaghintay. Sabi nga sa mga nanliligaw, nung unang panahon, hindi na yata uso ngayon no? Walang matimtimang birhin sa matyagang manalangin. Di ba? Pag nakuha mo raw ang puso ng isang babae, manalangin ka na manalangin, maghintay ka. Ang Panginoon ganun din. Kung kilala mo si Lord sa buhay mo, matututo kang maghintay. Wala sa puso mo puwang yung pagiging mainipin at pagiging reklamador. Kaya tayo bumabagsak eh. Reklamo ka ng reklamo. Gusto mo, kontento ka sa mga bagay na okay ang buhay mo. Pero pag may mga problema na ayaw mo na, sino bang may gusto ng problema? Di ba? Walang may gusto ng problema. Pero yung problema na yan, ang malalagpasan mo para makuha mo kung ano ang kalooban ng Diyos sa iyo. Kaya nga, leap of faith eh. Sabi nga ng message ni Pastor Jimmy, di ba, yung nag-i-struggle ka para lang maabot mo yung promises ng Panginoon, yung pananampalataya mo. Buhay ba yung faith mo sa Diyos? Umaayaw ka na dahil may problema, siniraan ka. May mga nangyayaring pagsubok sa'yo, ayawan na. Yung mga pinagdaraanan natin sa buhay, stepping stone yan para lalo kang tumatag sa pananampalataya mo. Huwag kang tumingin doon sa nakikita mo. Tumingin ka doon sa gagawin ni Lord sa buhay mo. Excited ka ba? Excited ka na maganda yung gagawin ni Lord sa buhay mo? Sa pamilya mo, nagulo-gulo na. Excited ka ba? Ayoko na, Pastor. Sawan-sawa na ako dyan sa asawa ko. Paulit-ulit na lang ginagawa niya. Diba? Lagi ganun. Ikaw na yung gumagawa ng yung ayaw mo. Ito yung gusto ng Lord. Maayos, pero ayaw ko na, Lord. Umay na ako. Aba, ilang beses ko na pinag-pray yan, pinag-fast ko pa yan.
Kulang na lang 1 taon na kung hindi kumain para lang mabago buhay niyan. Hindi ikaw magbabago sa kanya. Magtiyaga kang manalangin, magtiyaga kang magtiwala na may gagawin ang Lord sa buhay mo at sa pamilya mo. Amen? Palakpan po natin ang Panginoon. Yan po ang tunay na pananampalataya kahit gaano katagal, hinihintay mo na may gagawin ng Diyos sa buhay mo at sa pamilya mo. Yung anak mo na napakakulit, ang tigas ng ulo habang high school na, nag-take na ng drugs. College na, iniwanan ka na. Di ba? Nakakalungkot. Na yung pananampalataya mo, instead na maganda na, palago ka ng palago, pabagsak ka ng pabagsak kasi nga sa dami ng problema ang iyong pinagdaraanan. Affected ka ng gawa ng kaaway sa buhay mo. Yun po ang totoo mga kapatid. At pag naapektuhan ka, unti-unti nang papasok sa isipan mo na mag-back out. Alam nyo, okay yung maganda yung pasok ng January, first week ng January ko eh. Pero alam mo ba dumating sa point sa akin na parang napaupo lang ako sa isang tabi at mayroon akong mga naalala. Para akong nanghina. Sabi ko, grabe. Nakakapanghina pala. Yung mapaupo ka lang, minemeditate mo yung mga pinagdaanan mo sa buhay. Instead na minemeditate mo yung salita ng Panginoon. Para lalo kang tumibay. So habang nag-iisip akong ganyan, alam mo yung emotion ko parang bumababa. Tapos kapag bumababa yung emotion mo, tapos may mga makukulit na tao kang nakakausap, sabi parang umiinit ang ulo ko. Parang gano'n, parang ayos na sana eh. Biglang merong nangyari, tapos mag-iisip ka ng hindi maganda. Tapos may encounter mo yung mga taong makukulit, parang iinit ang ulo mo. Alam mo, balik agad ako sa Lord. Sabi ko, Lord, hindi tama na nangyayari sa akin to. Kailangan ko magtiwala sa salita mo. Sa mga pangako mo. Papatuloy ako. Yung mga nangyari, yung mga nakaraan, hindi na ako dapat nagdudwell doon. Hindi ko na dapat masyadong minamagnify. Tapos na eh. Kaya nga, yung gusto ng Lord sa'yo, ayun ang pagsumikapan mong makuha. Amen po ba? Darating siyan, darating at darating sa atin, and I believe nangyayari po sa atin yan, na bumababa yung level ng emotion mo. Para bang dry ka ngayon, ang lungkot mo, wala namang masyadong problema. Ikaw talaga yung may problema. Amen po ba? Kaya sabi ko, balik ako, Lord, babalik ako sa iyo. Alam mo, dumating ka, okay, pero huwag ka nang mag-stay dyan. Alisan mo na yan. Magpatuloy ka sa Panginoon. Huwag kang titingin sa panalangin mo na nandiyan na kagad. Tumingin ka sa Diyos na nagbibigay ng pagpapala sa iyo. Sabi ko nga nung Thursday Bible Study, hinahabol mo yung blessings eh. Lord, nasa na yung bayarin? Nasa na yung pambayad ko dito? Nasa na yung, akala ko pa sabi mo, magkakaroon ako ng financial breakthrough. Kung magpo-focus ka sa Diyos, uunahin mo siya, yung pagpapala, hindi mo na iisipin. Sumusunod sa iyo ang blessings. Sinusundan ka. Hindi yung lagi ka nalang nananalangin ng Lord, ito na naman, ano ba nangyayari? Focus tayo sa Panginoon. Susundan ka ng kalakasan, susundan ka ng karunungan, susundan ka ng kagalingan, susundan ka ng pagpapala. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Pumipiyok na ako. Para lang ma-encourage kayo. Para lang iano natin sa buhay natin na yung pananampalataya natin hindi patay. Buhay. Amen. Maraming nakaka-encourage na mga kapatiran dito. Excited siya. Excited umattend. Excited magbasa ng Bible. Excited manalangin kahit ang daming problema. Di ba? Abay, para na nga nakuryente yung katabi mo sa sobrang excitement na makipag-ano sa Panginoon. Ikaw, ganyan ka lang eh. Kaya nga pag nagpe-praise and worship na, talagang dami ng ikaw ganyan ka lang. Di ba? Nag-observe ka eh. Kasi ka hindi mo maramdaman ang presence ng Panginoon. Pag naramdaman mo presence ng Panginoon, mga problema mo, napapawing lahat. Totoo yan. Ibigay mo sa Diyos.
ang talagang lahat ng iyong pinagdaraanan, mararanasan mong presensya niya, napakagaang. Kaya nga di ba? Sa Matthew 11:28-30, napakagaang ng kanyang pamatok. Bakit? Subukan mo makipagrelasyon sa Panginoon ng totoo, buhay. Mararanasan mo yan. Para kang nakuryente. Na talagang hindi mo makontrol ang sarili mong magpasalamat, magpuri, magbigay ng testimony dahil alam mo na siya ang gumalaw sa buhay mo. Amen po ba? Ang sabi po rito sa John chapter 20 verse 29. John 20:29. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? Ito yung sinabi niya kay Thomas Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Next verse. Okay. Ang sabi rito, mapalad ang naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ang sabi niya kay Thomas. Ikaw, Thomas, nakita mo ako kaya ka lang naniwala. Pero maraming mga taong mapalad na hindi ako nakita pero nananampalataya. Siguro, merong mga iba na nakakita na sa Panginoon. Nakakita ng mga anghel. Pero kapatid, dama mo ang presensya ng Panginoon. Hindi mo man nakita, naniniwala ka na merong Diyos na buhay. Amen. Sana katulad ako ni Pastor. Sana katulad ako ng kapatid na ito. Nakakakita. Abay, nung nakakita ng demonyo, ayoko na. Di ba? Makaramdam ka nga lang Parang dito sa kwarto na to meron. Parang dito sa CR meron. Di ba? Sabi nga ni Pastor Next, kasama yan Kung gusto mo makakita ng anghel, makakita ka ng demonyo. Pastor, demonyo na, anghel na lang. Di ba? Pero tayo, na hindi man natin nakikita pero yung presensya ng Panginoon, ramdam mo. Sino nakakadama ng presensya ng Panginoon dito? Manampalataya ka. Maniwala ka, buhay ang Diyos. Hindi ito katang-isip lang. Hindi ito sabi-sabi lang. Sabi ng magulang ko pinako daw siya sa krus, namatay siya, nabuhay siya muli. Ayan, actually, yan ang pananampalataya ko nung una, nung bata ako. Naging sakristan pa nga ako sa simbahan. Active ako na uma-attend, pero hindi buhay sa akin. Wala akong personal na relasyon sa Diyos. Nagbabasa ako ng Bible. Pero hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon. Pero nung makilala ko ang Panginoon, doon ko nakita ang katotohanan na hindi lamang basta doon sa mga paniniwala ko, sabi-sabi na totoo si Lord, nangyari sa buhay ko. At totoo siya. Amen po ba? Ang sabi po rito sa Romans chapter 10 verse 17. Romans chapter 10 verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Ang pananampalataya nyo, katulad ngayon, meron po tayo napapakinggan na salita ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pakikinig, yung pananampalataya mo ay lalo pang nagiging buhay. Tumatatag. Naniniwala, nagtitiwala. Pero, mas lalo na kapag nangyari sa atin. Amen! Diba ang saya natin kapag yung panalangin mo sinagot ng Diyos? Kasi nga, nangyari, buhay. May karamdaman ka kanina, nag-pray ka, gumaling ka. Sino naka-experience na nito? Kapatid, madaling maniwala sa mga simpleng panalangin lang Yung ang sakit mo, ubo. Ang sakit mo, nilalagnat ka, tapos gumaling ka mamaya-maya. Paano kung agaw buhay ka na? Paano kung cancer ang sakit mo? Yung mga bulag, yung mga bingi, may pag-asa pa ba sila? Yung mga hindi na makalakad. Dami ko na pong na-experience na nakita talaga na nangyari yung mga kamanghamanghang bagay nangyari sa kanila sapagkat walang imposible sa Diyos. Amen! Amen po ba? Kaya nga ang tanong, anong level ng pananampalataya meron ka? Doon ba sa level na gagaling yung ubo mo? Gagaling yung lagnat mo? O gagaling yung cancer mo? Saang level ka na ng pananampalataya meron? So sa pananampalatayang yan, nagkakaroon ka dahil bunga yan ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo.
Mga kapatid, magbasa po tayo ng salita ng Panginoon. Makikita natin ang katotohanan. Ang daming reels tayong napapanood sa YouTube. Ang dami tayong napapanood sa nakikita o nakaka-attend sa ibang church. Meron ka napapakinggan ng mga salita ng Panginoon. Ano po bang totoo? Ano po bang makakabuti sa atin? Ano po bang makakapagpalago ng pananampalataya natin? Baka magulat ka na lang. Lihis ka na sa pananampalataya na dapat yung totoo na sinasabi ng Lord sa atin. Napunta ka na sa ibang religion. Napunta ka na sa kulto. Napunta ka na sa ililigaw ang pananampalataya mo sa Panginoon. Ang sabi po rito, may mga ibang mga example, mga Bible characters na makikita natin sa Bible. Wag na nating kasi medyo mahaba ito. Isulat nyo na lang, basahin nyo na lang sa bahay. Sa Genesis chapter 22 verse 1 to 18, ito po ay tungkol kila Abraham and Isaac. Naanin nyo na po ba yung kwento ng dalawa? Na sinasabi ng Panginoon na i-sacrifice mo ang iyong anak. Anong pananampalataya meron si Abraham? Hebrews chapter 11, kung babasahin niyo po yung buong chapter na yan tungkol sa pananampalataya, iba't ibang mga characters, kung paano sinubok ang pananampalataya ng mga Bible characters na ito. Sinacrifice niya si Isaac, pero nananampalataya siya na hindi mamamatay ang kanyang anak. May gagawin ng Panginoon, pero sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Amen! To the point po, na iniganan niya si Isaac para saksakin. Pero alam niya na may ipapalit ang Panginoon na offering para hindi mamatay si Isaac. So, nung pagkaganyan na niyan, ay kung walang ginawa ang Panginoon, i-offer niya talaga si Isaac. Pero alam niya nagtitiwala siya. Kaya nga, ginawa niya, yung lugar na yon, sinabi na, the Lord will provide. So nakita niya yung kapalit, huwag mong gawin yan sa anak mo. Nakita ko ang pananampalataya mo. And through that, tinawag siyang man of faith. Yung pananampalataya ni Abraham, kaya mo bang ibigay yung mga bagay na napaka-importante sa iyo pero pinapaalis na ng Panginoon? Amen. Isipin po natin sa buhay natin, ano yung mga bagay na ayaw ng Panginoon na makita sa iyo na ipinapaalis na niya. Pero until now, nandyan pa sa iyo. Kaya nga, sa tuwing meron kang problema, unti-unti kang nanghihina kasi merong bagay pa dyan na hindi mo mabitaw-bitawan, pinapaalis na ng Panginoon sa iyo. Subukan mo makalaya dyan. Kahit anong problema mangyari sa iyo, kaya mong lagpasan. Kasi hindi ka makalagpas-lagpas kasi nga, yung mabigat na pinapaalis ng Diyos sa iyo, ayaw mong bitawan. Si Moses, alam niyo ba kung gaano kahirap na yung mga Israelites lalakad doon sa gitna ng dagat na nahati? So bago humahati yung dagat, yung mga kasamahan ni Pharaoh, yung mga Egyptians, hinahabol na sila para patayin. Tapos nagpakita ng himala ang Panginoon, nahati ang dagat. Sa tingin mo kaya, bigla silang nagtakbuhan? Siyempre, hindi nila alam. Baka mamaya yung tubig, matabunan sila bumalik. Pero yung step of faith, pananampalataya, lumakad ka na dyan. Bukas na yung daraanan mo. Makakalagpas ka dyan. Lord, baka mamaya hanggang dito lang. Baka mamaya pagdating doon sa dulo, sarado. Alam mo yon? Tapos makikita mo yung wall ng tubig. Lord, may balyena, may pating. Iba-ibang klase mga Sa tingin mo, hindi nila nakikita yung mga nasa, yung mga isda doon. Kitang-kita nila yan. Na lumalangoy, pero sila, nakadaan sila. Nang hindi sila nasasaktan doon sa dagat. Nagmamadali sila kasi nandiyan na yung mga Egyptians. Pero nakatawid sila. Ano po nangyari? Yung mga Egyptians ang natabunan. Hindi namatay ang mga Israelites. Pananampalataya Subukan mong sundin ang kalooban ng Diyos. Yung mga himalang bagay mangyayari sa iyo. Sa tingin mo, api ka ngayon? Sa tingin mo, pinagtutulungan ka ngayon? Sa tingin mo, ang daming against sa iyo? Ang daming mga nangyayari sa buhay mo? I-expose ng Panginoon ang lahat? Kung wala kang ginagawang mali, stay put ka lang, magtiwala ka sa Lord.
I-expose ng Panginoon kung sino ang tama, kung sino ang mali. Amen! Palakpakan po muli natin ang Panginoon. Huwag mong pangunahan si Lord. Huwag mong sabihin, Lord, sabi niyo, vengeance is mine. Ang tagal naman. Parang napapagpala pa sila. Grabe yung ginawa niya sa akin. Wow, ang dami niyang blessings. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Magpatuloy ka. Magkakasala ka, kapatid. Kasi isip ka ng isip ng kung ano-ano. Amen. So, ikaw ang mapapahamak. Ikaw ang mapapariwara. And then, ano pa? Marami pang mga Bible characters. Si Peter, naglakad sa tubig. Sa tingin mo, walang taong naglakad sa tubig bukod doon kay Jesus? Diyos siya kaya siya naglakad Si Peter kaya naglakad. Kaya lang, nung makita yung mga alon na malalaki, bumagsak na. Ganun ang Kristiyano Sa umpisa ka lang nakalakad, sa umpisa lang, ganda ng buhay mo, sarap makipag-fellowship, sarap magbasa ng Bible, sarap manalangin, pero nung may problema, ayawan na. Anong pananampalataya meron ka? Buhay o patay? Sabi rito, without risk, there is no faith. Kung walang pagsubok o pinagdaraan ng mahirap, walang pananampalataya. Kasi gusto mo maalwan lang. Gusto mo okay ang buhay mo. Pag may problema na, ayawan na. Doon kaya lalong tumatatag ang faith mo. So without risk, there is no faith. And that, the greater the risk, the greater the faith. So kung mas matindi pa yung mga pinagdaraanan mo, mas matindi pa yung pananampalataya mo. Amen! Ako, alam nyo, meron po ako. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Meron akong, nung buhay pa yung nung nanonood ako nung maalaala mo kaya, talagang drama no? May kwento dun grabe. Yung nanay, may mga anak, tapos, hindi lang isa, parang 3 na baliw. Ewan ko kung alam niyo yung kwento na yon. Tapos hirap na yung nanay, paano gagawin doon sa anak. Unti-unti nang may mga namamatay, may mga na sa anak niya. Siguro kung iisipin natin yung problema nung grabe, di ba? Pero alam mo, nung makita ko yon, nung malaman ko yung kwento na yon, sabi ko, Lord, grabe yung faith nung nanay. Alam mo kung bakit? Hindi kasi iaalaw ng Panginoon na bigyan ka ng problema na hindi mo kayang lagpasan. So kung matindi yung problema ang pinagdaraanan mo, matindi ang pananampalataya mo. At matindi ang tiwala ng Diyos sa'yo na malalagpasan mo yung problema mo. 1 Corinthians 10:13, kaya nga ako pag may problema pinagdaraanan, kahit mahirap, Lord, alam ko malalagpasan ko to. Bakit? Kasi hindi mo inalaw na hindi ko kayang lagpasan. Ibig sabihin, kaya ko tong lagpasan. At sa pamamagitan ng problema, lalong tumatatag ang aking pananampalataya. Amen. Hindi tayo nagbabago tuwing January 1 lang at tuwing January Merong February, March, April, May hanggang December. At iikot na naman ang buhay ng tao. Marami na naman tayong pagdaraanan. Binago ka ba pag January lang? Tuloy-tuloy hanggang katapusan ng iyong buhay. Amen! Amen po ba? The greater na matindi ang pagsubok, mas matindi rin ang pananampalataya mo sa Diyos. Palakpakan po muli natin ang Panginoon. Masaya po ba kayo kapag may problema kayo? Wow, si Pastora Lisa lang talaga. Amen! Di ba? Totoo naman, di ba? Tapos mamaya-maya, tatawa, Pastor! Di ba? Hindi lang naman si Pastora, kami din. Marami na nakakita sa akin, umiyak ako sa tindi ng problema. Walang masama. Naihingam mo sa mga kapatiran na pwede makatulong Huwag kang lalapit sa tao na may problema ako. Ay tarali ka, inom tayo. Humanap ka ng mga kaibigan na makakatulong sa iyo para ka maiangat, hindi ka para ibagsak. Abay, pupunta ka sa mga kaibigan mong close sa iyo, bro, sis, may problema ako. Sabi ko na nga ba, siya ba yan? Ay, ako rin, ganyan din nararanasan ko sa kanya. Ay, dalawa pala tayo. Hindi, marami tayo. Diyan sila. Alam mo yun, ang mga pinag-usapan nyo, pare-pareho kayo ng problema, kaya napagkaisahan nyo yung isa. Tatawa tayo, di ba? Pero nangyayari.
Kasi pumipili ka ng mga kaibigan mo na makikisimpatya sa'yo. Meron kaming kamag-anak, ganyan eh. Sabi nga kay Noemi, pag nagkwento sa akin, problema doon sa kabila ang kinukwento. Ganun ba? Siguro ano na lang natin, hindi naman siya mananampalataya. Siguro kausapin ko, tanungin ko siya, ayusin natin kung ano man yung problema. Hindi ako nag-aano sa kanya na, ay ganun ba? Grabe naman pala siya, grabe pala yung ginawa sa'yo. Huwag ka pakisimpatya. Lumagay ka sa gitna. Ano ba ang totoo? Minsan nga yung nagkukwento sa'yo, siya pa lang mali eh. Siya pa lang may problema eh. Amen? Tapos doon ka nakisimpatya. Check mo muna, tingnan mo muna kung sino pang tama. Kung ano ba talaga nangyayari. Lumagay ka sa gitna. Huwag kang bias. Maging patas ka. Grabe, no? Pero kasi yun ang true story. True to life, eh. True to life, eh, no? Parang kwento talaga sa pelikula, eh, no? Ganyan, eh. Sabi sa Matthew chapter 14, verse 31. Mag-isang ano na pala ako, Matthew 14, verse 31. Agad siyang inabot ni Jesus. Ito yung patungkol kay Peter na lumubog. Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. O ikaw, kapatid, tinatanong ka ng Panginoon. Ba't ka nag-aalinlangan? Napakaliit naman ang pananampalataya mo. Di ba, nung nakakilala ka sa akin, ganda-ganda ng buhay natin, dami natin pinagsamahan. Dami mo na-receive na pagpapala eh. Gumaling ka sa ganito, naayos yung relationship ng pamilya mo. Ay bakit? Parang habang tumatagal, instead na lumalago ka sa pananampalataya, nanghihina ka. Eh Lord, kasi nga, di ba, grabe naman, wala akong ginagawa siya. Ito may ginagawa sa akin eh. Sinabi ba ng Panginoon na pag may sinabi sa iyo ibang tao, bumigay ka na, manghina ka na? Di naman eh. Sinabi ba ng Panginoon na pag may blessing ka, masaya ka. Pag wala akong binigay sa iyo, diyan ka muna. Sinabi ba ni Lord John? Pasensya ka na. Di kita binigyan na ngayon. Di ko sinagot ang prayer mo. Di. Sabi ng Panginoon, tutulungan kita. Aalalayan kita. Sa panahon na ikaw ay may pinagdaraanan. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Amen! Ano po bang mga steps para mas lalong tumibay yung pananampalataya natin? Number 1, trust in the Lord. Magtiwala ka lang talaga. Pagtiwala ka sa salita ng Diyos. Hebrews chapter 11 verse 6. Hebrews chapter 11 verse 6. Ang sabi po rito, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. So kung hindi ka nananampalataya, paano mo siya mabibigyang kaluguran? Paano masasabi ng Panginoon na, anak, nakaka-bless na tutuwa ako sa iyo. Nananampalataya ka sa akin. Hindi. Hindi nga makita sa buhay natin eh. Lagi kang lulugo-lugo. Para kang nakaganyan lagi oh. Alam mo yun? Hindi. Maraming mga athlete ganyan eh. Lalo na yung mga sa basketball, sa volleyball. Ang tatangkad nila. Matatangkad nga, pero the way maglakad, ganyan. Di ba? Ipakita mo. Pakita mong atleta ka. Pakita mong matangkad ka. Pagmalaki mo yan. Pagmalaki mo sa Diyos ang pananampalataya mo. Kahit merong mga nangyayari, pagmalaki mo na merong Diyos, kasama mo. Hindi ka pinababayaan, hindi ka iniiwan. Amen. Hindi natin siya mabibigyan kaluguran sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay, pakitaas po, ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Amen. Sinong naghahanap sa Panginoon dito? Makakasumpong po tayo pag nanalangin tayo at nagtiwala sa Panginoon. Sister Darlene, punong-puno ng pagpapala yan. Totoo, pero bago niya matanggap yung pagpapala na yun, dami niya pinagdaanan. Ay dumating nga siya sa punto na halos hindi natin siya makita dito. Pero, nagtiwala siya, nanangan siya. Kahit na may mga nangyayari, magpapatuloy ako sa Panginoon. Amen. Ang sabi po rito, trust in the Lord. Number 2, believe that you can do it through Christ. Kaya mong gawin yan. Lord, hindi ko kaya. Mahina ako. Naniniwala naman ako sa iyo, Lord, pero mahina ako, Lord. Mahina ka nga. Pero, kasama mo, Panginoon. Ang sabi rito, sa Philippians 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo.
Sino nagbibigay ng lakas sa atin? Sino po nagbibigay ng kalakasan sa atin? Ang Panginoon. Lahat ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kaya nga po ako, pag ako medyo nadadown, Lord, sabi niyo bibigyan niyo ako ng kalakasan. Etong panghihina na to, malalagpasan ko yan. Eto, sabihin ko po sa inyo. Halimbawa, January ngayon, 31, meron akong bayarin. Mga utility bills, mga gastusin. Wala akong pambayad. Dumating na po sa point namin yan, si Noemi. Ang laki ng bayarin sa credit card. Pagdating doon, di namin alam kung ano. Pero alam mo, iniisip ko, Lord, gusto ko nang mag-Feb 1. Bakit? Kasi pag Feb 1 na, tapos na yung problema. Nalagpasan namin. And alam ko, sinagot mo yung prayer namin. Amen? Ganun yung faith ko kay Lord Nang malalagpasan ko yan. And true enough, alam mo si Noemi, the more na meron kaming matinding pangangailangan, the more na nagbibigay kami. E minsan nagugulat ako rito Ito yung savings na lang natin. Ibigay natin. Tumitingin ako sa kanya, wala na nga tayong pambigay. Wala na nga tayo, di ba? May bayarin tayo, tapos bibigay mo yan. Yan ang sinasabi ng Lord Bigay natin. Bahala si Lord. O di bigay. True enough. Yung sinasabi ng Panginoon, buhay siya. Sinagot ng Panginoon yung panalangin namin. Binayaran ng Lord. Yung bayarin namin na napakalaki. Kung ano yung binigay namin na malaki, tinumbasan ng Panginoon, doble-doble. Tuition fee ni Hazel, may nagbayad sa kanya. Yun yung that time na may ginawa ang Lord sa pamilya namin. Walang-wala rin kami pambayad sa tuition fee ni Hazel. Bukod sa sinagot yung tuition fee ni Hazel, yung bayarin namin ng katapusan, nabayaran din namin. At meron pang naibigay pa sa amin. Grabe ang Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 3, face your fear. Harapin mo yung takot mo. Sa amin sa opisina, may team building kami. Yung haharapin yung takot mo. Alam mo, team building namin, grabe. Maglalakad kami sa alambre, dyan sa itaas. Aakyat kami ng poste, lalakad kami sa alambre, tatawid kami, hanggang sa bababa kami ng poste. Ay, pag-akyat pa lang ng poste, kinakabahan ka na Pero may harness naman, may harness. Kaso pag bumagsak ka, hindi ka naman babagsak talaga sa lupa. Nakahang ka lang. Gusto mo yung ba yun? Pag bumagsak ka, nakahang ka. Pag bagsak mo, siyempre nakakatakot. Pero face your fear. Ano man yung kinakatakutan mo sa oras na ito. Harapin mo yan. Katulong mo, Panginoon. Huwag kang matakot. Number 4, hold on to the promises of God. Panghawakan mo salita ng Panginoon. Huwag kang bibigay, huwag kang matatakot. Kung ano man yung mga pangako ng Panginoon. Noon, ngayon, hanggang sa future mo, yun pa rin yung pangako ng Lord mangyayari sa atin. And number 5, focus sa goal. Ano bang goal na binigay ng Panginoon? Ano ba yung hinaharap mo? Ano ba yung tinatakbo mo sa pananampalataya mo? Maaabot mo ba yung goal na yan? Malapit ka na Tumakbo ka na, nasa gitna ka na, bumigay ka pa. Ayoko na, pagod na ako. Sabi ko doon sa coach ko, tama na coach. Hindi ko na kaya. Hirap na akong gagaling ng mga kalaban. Malayo na ako. Yeah. Meron po akong ibibigay sa inyo na isang Minsan tumatakbo talaga tayo sa mga lakarin natin Nahirap na po tayo. Hindi po natin kaya. Pagod na po tayo sa mga pinagdaraanan natin. Ang dami niyan. Bit-bit pa natin to. Tumatakbo ka Dami mong dalahin, kapatid. Ba't pwede naman natin bitawan, di ba? Minsan, hindi mo alam Check mo naman. Ano ba yung mga laman nito? Sobrang bigat. Pinaghirapan namin to, Relationship, Minsan, pag iniwanan ka ng kaibigan mo, ng mga mahal mo sa buhay, walang-wala ka na, nanghihina ka na Kung sino pa yung mahal na mahal mo, talagang pinagkakatiwalaan mo siya pang magbibigay sa iyo ng pagsubok para ka tumatag. Ang health mo,
Maayaw ka na di ba? Lord, bakit nasa banig ako ng karamdaman? Sabi niyo, pagagalingin niyo ako. Sabi niyo, mga mahal ko sa buhay, pagagalingin niyo. Bakit? Parang hindi totoo. Anak ko nagkakasakit, asawa ko nagkakasakit, pamilya ko nagkakasakit, halos mawala na. Financial problems, marami yan. Tinatago mo sa bag mo eh. Bit-bit mo lagi. Dami mong utang eh. Umutang ka nga, hindi mo naman binabayaran. Bayaran mo naman yung pinangako mo. Kaya ka ngayon, nabe-burn out. Sa ministry, naglilingkod ka nga sa Panginoon, pero ang layo-layo ng puso mo sa Diyos. Sa totoo lang. Ang layo-layo ng puso natin. Meron pa palang maliit na bulsa. Parang hindi natin natitingnan sa puso natin. Meron pa pala. Kala ko yung mga malalaki lang eh. Envy, hindi natin alam. Ang hilig nating mainggit. Pag merong pagpapala yung iba, ba't ako, Lord, walang pagpapala? Nananalangin naman ako, naglilingkod naman ako sa inyo. Pride. Ito mga tinatago natin na maliliit sa puso natin. Ang yabang mo. Ayaw mong pakumbaba. Sobrang yabang mo talaga. Hindi ikaw. Ayaw mong Panginoon ang maghari sa iyo. Ayaw mong Panginoon ang mag-glorify, hindi ikaw may taas. Galing mo kumanta, ang galing mo tumugtog, ang galing mo mag-preach, ang galing mo gumalaw, ang galing mo kumilos. Ikaw ang naitaas, hindi ang Panginoon. Maliit lang to, pero napakalaki sa buhay natin, lalo na pag gumagamit tayo ng cellphone, yung mga nagpa-pop up sa YouTube natin, last. Nakala natin, nakaligtas, nakalaya na tayo dyan, di ba? Yung mga, kung ano mga iniisip natin, kalaswaan. Ano ba itong huli? Unforgiveness. Kapatid, hindi ka pa nagpapatawad. Hanggang ngayon, hindi ka pa nagpapatawad. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin sa buhay mo na ang dami nakasakit sa'yo. Kaya, pag nakakarinig ka, saktan ka na naman. Wala sa'yo eh. Walang puwang sa'yo yung pagpapatawad. Ikaw nga, umihi ka ba ng tawad? Nagkasala ka? Meron po akong gusto ikwento sa inyo. Kahapon po ay nagpunta kami sa isang pamilya sa pamilya ni Noemi na merong hindi pagkakaunawaan. May inalawang Panginoon eh. Kasi yung kapatid din niyang kuya nagbigay ng grocery sa amin, pati yung kapamilya niya na nagbigay. Yung kapatid niya, pamilya nito, nagbigay ng grocery. Sige po, pupuntahan namin. So kapon pinuntahan namin. So iniisip namin, medyo siguro, parang katulad nung dati, pag pumupunta kami, civil lang, okay lang, pupunta kami, alis na rin kami kagad. Pero alam niyo po, may ginawa ang Panginoon eh. Pagdating namin doon, nagkaroon ng pagyayakap. Yung mga pamangkin niya humagulgul. Papa Dave, sorry, patawarin niyo ako sa mga kasalanan ko. Mama Ome, sorry talaga. Sabi ko, okay na yun. Huwag na natin intindihin yun, tapos na lahat yun. Okay na yun. Tapos yung kanyang kapatid, nagkaroon kami ng pagpapatawad. Habang nag-uusap po kami, nakonbik ako ng banal na espiritu. Sabi sa akin, humingi ka rin ng tawad. Hindi lang okay na yan. Kaya tingin mo, wala kang ginawang mali, nasaktan mo pa rin sila. Kaya nung bago kami maghiwa-hiwalay, talagang inisa-isa ko sila. Sorry Alam ko, nakasakit din ako. Kung meron man, patawarin mo ko. Hagulgul sila eh. Namiss ko po ito. Namiss ko po itong nangyari. Relationship. Restoration of relationship. Di ba napakasarap? Na yung mga nakaraan, tinatapos. Dapat natin pag kailangan pag-usapan pa iba, okay na. Wala kami pinag-usapang iba. Maayos yung pag-uusap namin. Kaya kung meron kang panalangin sa oras na ito, hindi natutulog ang Diyos. Nakikinig siya sa panalangin mo. Malapit na po tayo magtapos. Ang sabi po rito, kahit na anong declaration meron tayo,
itong bagong taon. Sabihin mo man, Lord, I declare healing. I declare financial breakthrough. I declare yung relationship restoration. Lahat na, dineclare mo. Tapos sinabi mo, I receive, Lord, I receive. Kiniklaim ko yan, Lord. Pero kung wala kang pananampalataya, useless lahat yan. Hindi na mangyayari sa buhay mo yan. Magtiwala ka at manampalataya. This time, marami pong mga plano ang JCM. With the guidance of the Lord, of course. Pero siyempre, plano po yan. Nasa sa atin kung paano natin ma-implement at magtitiwala at mananampalataya tayo sa Panginoon. Amen? Patay ba o buhay ang pananampalataya natin? 2 verses na lang po ang babasahin ko. Sabi rito sa Mark chapter 9, verse 23. Bago po tayo dumako sa ating communion. All things, sabi rito, all things are possible to those who believe. Kaya nga sabi rito, kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat ng sinumang may pananampalataya. Sino pong nananampalataya dito? Mangyayari po ang lahat ng may mga pananampalataya. So kung ikaw ay nananalangin sa Diyos, magtiwala ka na mangyayari ito kung susunod ka sa kalooban ng Panginoon. And last verse, Matthew 21:22. Sino pa pinagpala ng Panginoon sa kanyang mga salita? Sabi po rito, praise God. God bless you, kapatid. Naririnig ng Panginoon ang sigaw mo at panalangin. Anumang hingin nyo sa panalangin ay tatanggapin nyo kung nananalig kayo. Amen. Kung baga nananalangin ka, alam mo, tatanggapin mo na yan. Naniniwala po ba tayo? Hindi pa dumarating, matatanggap natin yan. Basta magtiwala tayo sa Panginoon. Amen. Anumang hingin nyo sa panalangin, ay tatanggapin nyo kung nananalig kayo. Pwede po magsitayo tayong lahat. Praise God. Praise the Lord. Manalangin po tayo sa oras na ito. Inaanyayahan ko kung sino man sa atin ang wala pang personal na relasyon sa Diyos. Alam niyo po, hindi po ito religion, yung pinuntahan natin dito. Ang pinaka-importante sa lahat, yung personal na relasyon natin sa Panginoon. Amen. Kung wala pong personal na relasyon sa Diyos, paano ka maniniwala? Paano ka mananampalataya? Sino ang paniniwalaan mo na hindi mo nakikita kung wala kang relasyon sa Panginoon? So, ine-encourage ko po, kung sino man sa atin ang hinihipo ang Panginoon sa oras na ito, buksan po natin ang ating mga puso. Tanggapin natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Now is the time, now is the day of salvation. Ipikit po natin ang ating mga mata, itaas po natin ang ating mga kamay, tanda ng pagsuko natin sa Panginoon. Sundan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na aking narinig. Nalalaman ko na ako ay hindi maliligtas kung wala kayo sa buhay ko. Panginoong Jesucristo, nananampalataya ako sa inyo. Kayo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para ako maligtas. Humihingi ako ng kapatawaran. Patawarin niyo po ako, O Diyos, sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Ang mga basura sa isipan ko, ang laman ng puso ko na hindi kalugod-lugod sa inyo, ang mga nabanggit ko na nakakasakit sa ibang tao, patawarin niyo po ako. Binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Pumasok po kayo. Tinatanggap ko kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maghari po kayo sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran sa aking mga kasalanan. Salamat po sa kagalingan sa aking mga karamdaman. At salamat po sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen.